Hi everyone! Welcome to my channel. Sa ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano po gumawa ng bulaklak na gawa sa tela. Ang bulaklak po na gawa sa tela ay maraming mapagagamitan. Pwede sa damit, sa headband ng mga bata, pwede rin pang dekorasyon pag may party. Kaya panoorin nyo po ang video na to para matuto po kayong gumawa. Napakadali po. Ito ngayon yung tela na gagamitin natin. Square ito, ganyan. Ginupit ko na siya ng pa-diagonal. Yung bumaba na, ganyan. Tingnan nyo. Pa-diagonal siya. Ngayon, pag nagupit nyo na ng diagonal, pagsusukat po kayo ng 3 inches. 3 inches. Wala pala akong pangtanda. Tansyahin ko na lang, basta 3 inches. Pwede rin na mas maliit siya, 2.5. Depende sa laki ng bulaklak. So, gupitin na natin. Yan. Ngayon, may mga napapanood din akong video na gumagawa nito, pero ang ginagawa nila isang mahaba lang sa isang bulaklak. Ito namang ituturo ko kasi 'di ba ang katulad ng rose na bulaklak, yan ay kahit na anong klaseng bulaklak, yan ay petals. So, ang gagawin natin dapat may petals din, hindi yung dire-diretso. Kaya ito yung mas maliit, igigitna natin. Siya ang unang iikutin natin, igigitna natin. Pero tatabasin natin ng paganyan. Yan. Mga ganyan siya ang itsura niya. Tapos ito naman, ganun din. Depende sa laki ng bulaklak kung ilan ang magagamit nyo. Pag okay na yung laki, yun na, tama na. Pag gusto nyo ng mas malaki, dagdag lang ng dagdag ng petals ng isang ganito. Ito, dahil sa mahaba, pwede rin itong hatiin. Hatiin na lang natin ganyan. Tapos, kortan din natin ng ganun. Ayan. Ayan siya. Ngayon, pag nagupit nyo na ng mga ganyan ang itsura, kita nyo, ayan siya, nakabuka siya. Ipo-fold natin to. Gilid muna natin siya dyan. Itong isa, ipo-fold natin ng ganyan. Tapos kukuha tayo ng karayom na may sinulid. Mayroon ako ditong inanda. Tatahian natin ang gilid. Mga 1/4 ang distansya or 1/2 sa gilid. Ganyan. Tatahian natin ng pino lang na pagkatahi. Ganyan. Pwede siyang hilain. Ngayon, pagka sa umpisa ng paggawa nito ng bulaklak, ito yung mapupunta sa gitna ng bulaklak. Kunting hila lang para magkulubot siya ng kunti, ganyan. Pagka naman habang mas kulubot siya, yun naman yung parang pabuka na siya ng pabuka. So, hindi ko na ipapakita ng buo na maghanggan tayo doon para hindi mahaba yung video. Ito po siya, natahi ko na siya. Ngayon, hihilain natin tong sinulid para kumulubot siya ng kunti. Hilain natin ng ganyan para mag-shearing. Ganyan po. Tapos ilak natin itong dulo para hindi matanggal yung sinulid. Yan. Lahat po ito na mga ginupit natin, ganito ang gagawin natin. Tapos yung iba, yung mahaba, mas sisinsinan natin yung pagka-shearing. Ito kunti lang ang ano niya, ang kulubot niya. Yung iba, itong mahaba, mas dadamihan natin, mas ganyan siya. Yan po siya. Pwede nyo rin itong tahiin sa makina kung may makina kayo. Luluwagan nyo lang ang tension para pwedeng hilain yung sinulid para kumulubot. Pero sa mga walang makina, kaya ganito yung tinuturo ko kasi syempre hindi lahat may makina sa bahay. Ganito po ang gagawin niyo.
Ayan o, kita nyo, ito hindi masyadong kulubot, ito mas kulubot siya compared dito. Tapos ito namang mas mahaba, mas kukulubutin natin. Hindain natin ng ganyan. Tapos i-balance natin yung pagka-shearing. Yan. Yan po, mas kulubot na siya. Tapos ilak natin para hindi matanggal yung sinulid bago putulin. Yan, gawin na muna natin tong tatlong nagawa ko kasi pwede na siguro ito. Unang-una ito, yung hindi masyadong kulubot. Ipo-fold natin ng ganyan. Ikot-ikutin natin, ganun. Yan, makikita naman natin yung itsura ng rose, di ba? Susukin na natin ng ganun. Para malak siya. Ganyan. Tapos, ikot natin, ganyan. Yan. Ma-adjust nyo naman kahit na yung pagka-shearing nyo sa tingin nyo kulang, pero pwede nyo siyang i-adjust. Depende sa wave nung nandyan sa harapan, yung gusto nyo mangyari. Ganyan po. Yan. Ikot pa natin. Dapat medyo bubot, ganyan. Malaki yung karayom, ang hirap itusok. Pwede man na ikutin nyo muna ng ikutin, tapos sakatahin. Tapos ayan po yung ending niya. Siyempre, bababa siya doon. Yan. Yan. Bababa siya. Tapos, itahi na natin yan. Tasukin niya yan. Yan po siya. Yan. Ngayon, yung susunod na petals ito, hindi natin idudugtong dito sa natapusan niya. Dapat overlap siya banda rito para maganda ang itsura niya. So, ayan yung dito tayo natapos. Dito tayo mag-start sa bandang gitna. Ganyan. Para maganda yung itsura niya. Tayo natin ganyan. Pag maliit yung karayom, mas maganda itusok. Malaki kasi itong nagamit ko. Ayan siya. Tingnan niyo po, ayan. Ayun siya. Ganon. Depende sa laki na gusto niyo. Yung ganitong laki, pwede na nga siya. Depende sa paglalagyan din. Kung halimbawa, headband ng bata, pwede na yung ganitong size. Tapos kung ilang piraso gusto niyo, kung 3 lang. Sa damit naman, ganun din. Pag malaking-malaki naman, sige lang, dagdag lang ng dagdag noong kinat na piraso na petals. Ayan po siya. Bumubuka na nga siya. Ayan. Pag ayaw niyong sobrang buka, kunti lang ang pagka-sheared, pagkakulubot. Tapos ang ilalim, pwede niyo siyang kinisin, lagyan ng kapirasong tela, ilak niyo yung mga gilid. Pwede rin na kung ididikit niyo ng glue stick or yung pangapang dikit sa fabric, kinisin na lang bago idikit. Ayan siya. So ito, idadagdag pa rin natin. Bali, lalaki siya ng lalaki. Yung ganito, pwede na rin. Katulad din ng pagdagdag natin ng isa. Yan, pwede natin siyang ayusin. So, dito siya natapos. Dito tayo mag-start.
Ganyan, oh. So, ito na po, natahi ko na yung pinakahuli na dulo. Makikita nyo, ayan siya, oh. Mayroon siyang parang petals kasi yung pag-ikot niya, tapos lulubog siya doon. Tapos nag-start naman yung isang sumunod dito. Tapos umikot naman siya, lumubog naman siya doon. Tapos dito naman siya nag-start yung isa. Hanggang sa, ayan na po siya. Ngayon, yung ilalim, ito, pwede nyo siyang i-trim or kung hindi, pagtatahi-tahiin nyo siya dyan para ano siya, pumipot yung mga allowance para pagdikit nyo or pagtahi nyo, mas madali na siyang ikabit. At saka malinis na yung gilid, hindi makikita sa gilid yung mga sobra-sobra na ganito. So, ito na po. Ilalako na siya. Pwede na to. Ayan siya. Pwede siyang dito, sa headband. At pwede rin siya sa damit. So, ayan pa ang gawa ng bulaklak na gawa sa tela. Okay. Sa susunod naman po, huwag kalimutan i-subscribe at pindutin ang bell para po updated kayo sa mga susunod pa. Thank you!